Benedicto point of view. Benedicto! Malakas sa sigaw ang nagpagising sa aking pagkakatulog. Pupungas-pungas ako na pabangon. Masakit ang ulo ko dahil sa kalasingan kagabi. What the hell is this, Benedicto? Nagsalubong ang mga kilay ko as I look to where the screaming is. Nalaki ang mga mata ko nang makita ko sila Nana at Papa Val na nakatayo sa may pinto. What? I said I was trying to collect myself. Nagulat ako dahil akala ko siya makalawa pa sila darating. What? You? Parang nahihimatay si Nana na may itinuro. Nang bumaling ako sa gilid ko ay napamura ako ng malutong. Biglang bumalik ang mga alaala na nangyari kagabi. Ang kamalas-malasan pa ay nahuli kaming magkatabi. Get dressed, both of you. Mag-usap tayo sa ibaba. Galit na saad ni Papa Val. Muli nilang sinara ang pinto at iniwan kaming dalawa ni Angelina. I was fuming mad. Marahas ako umalis sa kama samantalang hinila naman ni Angelina ang kumot para takpan ang kanyang kahubdan. Wala akong pakialam na hubot-hubad na nagpalakad-lakad parot parito. Calming myself and collecting my thoughts. Nang biglang may nag-click sa isip ko. May pinainom sa akin si Mr. Montenegro. Hindi lang basta-bastang alak ang inoffer niya sa akin kagabi. Dahil siya naisip, mabilis akong lumapit kay Angelina. Hinaklit ko siya sa kamay. Ang galing talaga ninyong mag-ama, no? Is this your plan, ha? Ang tuluyang pikutin ako? Let me tell you this. Hindi niyo pagtatagumpayan ang sinamang plano niyo. Not on me, Angelina. Gigil na gigil ako sa galit. Lalo na noong palaban na tumingin sa akin si Angelina. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang pumasok sa kwarto ko. Kung hindi mo ako pinasok dito, hindi mangyayari to. Maras ko siyang binitawan at napahalakak. Really? Matagal na kitang sinabihan na lock your door. But you didn't do it. Why? Dahil inasahan mo papasok ako? You're crazy! Buliw sa akin ni Angelina. Biglang napaluha, umalis ako sa kanyang kama. Mas lalong nainis sa nakikitang luha sa mga mata niya. Get dressed, utos ko. Wala na ako magagawa pa. Nahuli na kami sa hindi kaaya-ayang sitwasyon. I need to think kung paano ko ipapaliwanag ang lahat kila Nana. I storm out of her room. I don't care if I'm naked going out. I just need to get away from her. I need to think about the solution. Nang makapagbihis ay nagtungo na ako sa sala. Nabutan kong naroon na silang lahat. Nakaupo sila Nana sa pangtatluhan na sofa. Sa kabisera nila ay si Angelina na nakatungo lamang. Sit down, Benedicto. Let's talk. Saad ni Nana nang makita ako. Lumapit ako at naupo sa pang-isahang upuan. Parenting na upot kunwari wala lang. I don't need to show emotions right now. Lalo ko lang ididiin ang sarili ko. Totoo ba ang sinabi ng babaeng ito, ha? Pati unang saad ni Papa Val. Nakunot kong noo ko. What did you say? Tanong kong pabalik. Matalim kong tinapunan ng tingin si Angelina na nanatiling nakatungo. That she's... Angelina, ano tong dugo sa bedsheets mo? Bumukha bang sugat mo? Natigilan silang lahat nang bumungad si Nanay Saling. May dala itong bedsheet at makikitang mga bakas ng dugo. Bakit kakaibang amoy nito? Parang sunrocks, pahayag pa nito. Natigilan lamang noon na makita kami nakatingala sa kanya. Kinuyom kong kamao ko. Mukhang sinadya ni Nanay Saling yon batay sa kilos niya. Hindi naman siya nakikialam sa akin noon, kaya hindi ko maintindihan kung bakit kinakampihan niya si Angelina. Mas kilala niya ako pero mas pabor siya kay Angelina. Iha, did you lie to us? Malumani na tanong ni Nana kay Angelina. Nang tignan ko siya ay namumula na siyang masyado. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Angelina sa kanila kaya hindi din ako makapagsalita. You are not that kind of girl. Nakikita ko yun ngayon. Dagdag pa ni Nana. Do you want us to compensate you? What are you talking about, Nana? Hindi ko na mapigilang tanong sa kanya. Sinabi niyang bayaran siyang babae at inuwi mo siya for some fun. Napaawang ang bibig ko. Mas tumalim ang tingin ko kay Angelina. I am not that cheap, sabi ko. Benedicto, may babala naman na tawag ni Papa Val sa akin. Why do you need to compensate her? She doesn't deserve it. Matigas kong ika. If you are not willing to compensate her, then I insist, you marry her. Muntikan na ako mahulog sa kinuupuan, hindi makapaniwalang napatingin sa kanila. Maging sa Angelina ay napabaling kinalana na. Napatigil ako sa pagpoprotesta nang tingnan niya ako ng masama. Saka siya bumaling kay Angelina. Angelina, right? I don't know but Nana wouldn't call someone with that tone. Sobrang lumanay.
Sobrang mababa, like she's making Angelina comfortable to her. What do you want to do with this happening? Marahas akong bumuga ng hangin. Bakit siyang tinatanong nila? Wala ba akong karapatan na magdesisyon? Biglang tumayo si Nana, lumapit siya kay Angelina at tinawakan ng kamay niya. Do you want to punish him, Hiha? We can help you. This is ridiculous. Bakit hindi niya na muna? Muli ako natigilan na matalim akong tinitigan ni Nana. Nanatili namang tahimik si Papa Val at hinahayaan lang si Nana na kumausap kay Angelina. I can't take this anymore. Akong niloko at pinagsamantalahan ng magama. Pero bakit parang ako pang nadidiin? Anong meron kay Angelina that she drawn people to her? Lahat sila gusto siya. Lahat sila pinoprotektahan siya. Sa kanya lang ba pinapakita kung gaano siya katuso? We are not going to tolerate my grandson, Angelina. Kung anong nararapat na parusa sa kanya ay, why do you need to punish me? Ginagawa ng mag-asawang nakita nyo. We are married, I said in monotone. Wala na akong magawa kundi sabihin ng totoo. Mas palalakihin ni Nana ang gulong ito. Hindi may pintang hilatsa ng mga mukha nila Nana at Papa Val na bumaling sa akin. Naghihintay pa ng kumpirmasyon. Angelina and I are married. May hindi lang kami pagkakaintindihan. We are working with it, sabi ko, matamang tumitig sa mga mata ni Angelina na nanlalaking nakatingin sa akin. May babala ang titig ko sa kanya. If you want proof, I'll ask Clarence to get the marriage certificate. Ika ko, sa kaloob-looban ay nagpupuyos ng galit. I was defeated, nakapatong-patong ng problema, dala ni Angelina sa buhay ko. Angelina's point of view, parang panaginip ang lahat na nangyari. Ang bilis na hindi ko na alam kung alin ang totoo. Ang ayaw na ipagsabi ni Benedicto ay siya na mismong umamin. Sa mismong pamilya pa niya. We are married. Ulit niya, nalilito na ako. Hindi ko alam kung anong ire-react. Nang tumingin sa akin ng lola niya na tinawagan niyang Nana, hindi ako makasagot. Is it true, Angelina? Parang naputo lang dila ko. Nung tinanong ako kung anong gusto kong sabihin na divorce o lumaya na kay Benedicto. Pero hindi ko masabi dahil wala nang nakakaalam na kasal kami. Pero ngayon nabigla niyang inamin na kasal nga kami. Parang wala na akong lakas ng loob na sabihin yon kahit anong pagkakataon ko na magsalita. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Naglarong mga daliri ko dahil siya kaba. Hindi ko alam kung natatandaan pa nila ako, pero nakita ko na sila nung high school pa ako. Gaya pa rin sila ng dati. Mababait, and I'm causing them trouble. Hinawakan ni Nana ang mga kamay ko, making me relax and be comfortable. Napalingon ako sa kanya, nakangiti siya sa akin na para bang sinasabing okay lang. Akala ko'y magagalit sila o hindi nila ako magugustuhan. Pero ibang nakikita ko sa mga mata nila, hindi kami mapanghusgang pamilya, Angelina. You can tell us exactly everything. Alam ko, kilala sila na mapagkumbabang mga tao kahit na sobrang mayaman. Kaya sobrang minahal sila ng mga tao. Maging ako tinitingala ko sila. Biglang tumikim si Benedicto. Nagtamang mga mata namin nang lumingon ako sa kanya. Gaya ng mga lolo't lola niya, hinangaan ko rin si Benedicto at minahal dahil sa ugaling yon. Bakit kaya bigla siya nagbago? Gustong-gusto kong makita ang dating Benedicto. Yung Benedicto na minahal ko. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit bigla na lamang siya nagbago. I want to bring it back. Baka nagtatago lamang yon sa kailaliman ng pagkatao niya. Nana, we need to go now. May trabaho pa kami. Biglang nagsalita si Benedicto. Oo nga pala. Papasok pa kami at mukhang malilate na kami. Ewan ko lang kung isasabihin niya ako dahil alam ko na galit siya. Dahil siya nangyari. If she's your wife, bakit kailangan niya magtrabaho pa? Biglang eka ni Nana. Ako po ang may gustong magtrabaho. Sagot ko para wala nang madaming argumento. Tumingin na muli sila sa akin. Pagkatapos ay tumingin si Nana kay Benedicto. She's not coming to work today. Kadarating lang namin at malalaman namin nag-asawa ka. I want to know her better. She will be staying with us today. Sabi ni Nana na dahilan ng matinding kaba ko. Pero pinagpasalamat ko rin dahil masakit ang katawan ko at gusto ko hindi pumasok. Pinipilit ko nga lamang na maging okay. Hindi may pinta ang hilatsa ng mukha ni Benedicto. Parang may gusto siyang sabihin pero nagpipigil lang. Batay sa paggalaw ng mga labi niya. Parang walang magawa dahil napagkaisahan siya. Wala siyang kakampi. Padarag na tumayo si Benedicto, tinapunan niya na muna ako ng tingin na may ibig sabihin. Kahit hindi siya magsalita, naintindihan ko na yon. Don't make any trouble. Inihatid pa namin si Benedicto sa sakyan. Parang naging sunod-sunuran na lang ako kila Nana. Maging si Benedicto ay ganun din. Good morning, Nana, Papa Val. Bati ni Clarence na makita sila. Parang gulat na gulat ito na nandun sila, Nana.
Akala ko napakamot pa to sa batok. Hindi nakaligtas sa paningin kong pagsulyap niya kay Benedicto. Clarence, lumalaki kang gwapo ha. Ba't hindi pa Val sa kanya? Tinapik ito sa balikat, nakangisi. Hinarap ako ni Clarence at binati. Akma ko pa lamang siyang babatiin nang biglang pumaibabaw ang boses ni Benedicto. Let's go, Clarence, tawag niya sa lalaki. Tumango na lamang ako at ngumiti. Hinintay pa namin na makaalis sila bago kami muling pumasok sa bahay. Nakaalalay ako kay Nana. Let's eat breakfast, Angelina. Yaya niya sa akin. Biglang kumalam ang sikmura ko. And tell me about Mia po at paano kayo nagkakilala. Bigla ko napaubo. Sinasabi ko na nga ba, sana'y sumama na lamang ako kay Benedicto para magtrabaho. Mapapahamak pa yata ako. Hindi ko alam kung paano magkakwento na hindi ikagagalit ni Benedicto. Namamawis ang kamay ko habang magkakaharap na kami sa hapag. Tahimik lamang si Papa Val habang si Nana ang matanong tungkol sa amin ni Benedicto. Kailan kayo nagkakilala ng apo ko, Angelina? Napalunok ako kahit na hindi ko pa nangunguya ang nasa bibig na pagkain. Mas kabado, bahala na. High school pa lamang po ako, kilala ko na si Benedicto. Sagot ko, yun naman ang totoo, nakita kong paano sila magkatinginan. Sa St. Benedict ka rin pala nag-aaral iha, napatango ako. Daw ako lang talagang nakakilala kay Benedicto sa pagkakataong iyon, hindi naman niya ako napapansin, mukhang long-term love. Bulalas ni Papa Val, nakangiti. Sobrang bait po ni Benedicto, may mga binubuli sa school, pinagtatanggol niya, in a way na sa diplomasya pinaparaan. Kailanman hindi nakipagbasag ulo. Marami pong nakapalibot na kaibigan sa kanya and is down to earth. Gaya nyo, walang ere sa katawan. Napatigil akong bigla nang makitang mataman silang nakikinig sa kwento ko. Nakagat kong ibabang labi ko't nahihiyang napangiti. Masyado na po yata ako naging madaldal. Hinging paumanhin ko. Ngumiti si Nana. Ewan ko kung tamang nabasa ko sa mga mata niyang kalungkutan. Nangingilid pang luha sa mga mata niya. I miss that kind of Benedicto too. Sabi niya, mapait na ngumiti. Ako rin, na-miss ko. Gusto kong bumalik ang Benedicto na yon. Ang malawak ng ngiti sa mga labi nito. Gusto kong bumalik ang mabait na Benedicto. Ginagap ni Nana ang kamay ko. Intindihin mo sana at habaan ang pasensya sa asawa mo. Masyadong mabigat ang mga dinadala niya sa kanyang balikat. I want you to support him all the way. Napatitig ako kay Nana. Gusto kong gawin yon pero sa totoong sitwasyon namin, alam kong hindi makakapayag si Benedicto. I'm glad you're his wife. Natouch ako sa sinabi ni Nana. Pero kung makikilala kaya nila si Miriam, masasabi pa kaya nila yun sa akin. Nakilala na kaya nila si Miriam. Finish your food, Angelina. Pagkatapos ay magpahinga ka. Kami rin ay magpapahinga. We just came home from the US. Natigilan ako. US? Hindi ba't naroon din si Miriam? Imposibleng hindi nga nila ito nakilala doon. Gusto kong magtanong pero nahiya ako. Baka kung anong isipin ng mga ito sa akin. Pagkatapos nga ng almusal namin ay nagsitungo kami sa aming mga silid. Sa kwarto hindi naman ako makatulog. Ginagambala ko ng isipin tungkol kay Miriam. Parang may hindi sila sinasabi sa akin. Benedicto point of view. Nagpupuyos ako ng galit na binagsak ang mga gamit ko sa aking mesa nang makapasok na sa opisina ko. Hindi ko makontrol ang emosyon kung gusto nang sumabog. Lalo na't nakahanap na naman ng kakampi si Angelina. Si Angelina na dapat ay pinaparusahan ko ngayon. Clarence, tell Angelina's department she's not able to come to work today. Utos ko kay Clarence na nagulat. Alam kong susundin niya naman ako pero parang bantulot siyang sumunod. Is there any problem? Wala naman, Benedicto. It's just, never mind. May gustong sabihin si Clarence pero binaliwala ko lamang. I need to focus with my work for now. Ayaw ko magpa-apekto sa mga walang kwentang bagay, lalo ng Angelina na yon. As long as my grandparents stay here. Tanong ko kay Clarence. Nasa telepono pa to kaya hindi niya kagad ako nasagot. 1 week lang, Benedicto. Sagot sa akin ni Clarence, makailang saglit. Good. 1 week lang ako magkukunwari. As the day goes by, ay unti-unting na-focus ang atensyon ko sa trabaho. And it's a fulfilling day, not until I went home and faced the reality of me being married to someone who didn't deserve to be one. Ang hindi ko lang maintindihan ay gustong-gusto nila Nana at Papa Val si Angelina. They are not like this when they met Miriam. Seryoso sila at halos hindi nagsisisalita, making it difficult to Miriam to join in. Ginagawa ni Miriam ang lahat para makuha ang loob nila pero walang nangyari. Pakiramdam niya hindi siya tanggap kaya nga hindi na rin kami nagtagal noon sa dinner na
Inorganize ng kapatid ko. Naabutan ko sila Nana, Papa Val at Angelina na naglalaro ng board game. Malawak ang mga ngiti nila sa mga labi. Halatang nag-e-enjoy ang mga to. Napawi nga lamang ang kay Angelina nang mapating siya sa akin. Oh, nandito ka na pala, Benedicto. Lumapit ako para magmano kila Nana at Papa Val nang matingin si Nana sa akin na nakataas ang kilay. Hindi mo ba babatiin ang asawa mo, Benedicto? Tanong ni Nana. At ikaw naman, Angelina, kapag dumating ang asawa mo galing trabaho, dapat ay salubungin mo ng halik at lambing. Nagkatinginan kami ni Angelina. Parehong awkward sa isa't isa. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pamumula ng mukha ni Angelina. Biglang tinapik ni Nana ang kamay ni Angelina. Tumayo ka na dyan at kunin ang mga gamit ng asawa mo. Mga kabataan ngayon, hindi na talaga alam paanong mag-asawa. Litanya ni Nana. Pareho kaming pinapagalitan. Napatayo si Angelina at lumapit sa akin. Ayaw na ayaw ko na hinawakan niya ako kaya kitang-kita kong pag-iingat niya. Kinuha niyang bag sa kamay ko na halos hindi niya sagiin ang mga daliri ko. When she got my coat ay ganon din siya. We were so awkward. Biglang tumayo si Nana. Nana sometimes is a childish one. Kaya nga hindi halatang nasa 70 na siya. Dahil pala tawa ito't pala biro kapag kami-kami lang. You need to give a kiss and hug. Biglang niya tinulak si Angelina papunta sa akin. Sinalo ko siya dahil siya hindi inasahang ginawa ni Nana. Mag-asawa ba talaga kayo? Napilitan akong patakan ng halik sa noo si Angelina. Magpalit ka na, Benedicto. Kakain na tayo. Utos ni Nana pagkatapos. May kakaibang ngiti sa mga labi. Maging si Papa Val. Tutulong ako sa kusina. Natatarantang saad ni Angelina. Bigla niyang dinukdok sa dibdib ko mga gamit kong hawak niya tumayo agad sa akin. Kunot nung sinundan ko siya ng tingin. What's that, Benedicto? Napalingon ako ng tawagin ni Nanang pangalan ko. Kung kanina ay mapagbiro siyang aura, ngayon ay seryosong-seryoso na to. Let's go to your office. I want to talk to you, sabi ni Nana. Napatingin ako kay Papa Val na nakatunghay lang sa amin. Nagkibit balikat ito na magkatitigan kami. Sumunod ako kay Nana nang magsimula na siyang maglakad. I closed the door as we step in my office. Parang biglang mabigat ang aura ni Nana. Which means may gumugulo sa kanya. Nagsasagwan ka ba sa dalawang ilog, Benedicto? I was taken aback with Grandma asked me that question. Hindi kita nakausap kaninang umaga dahil lahat tayo nagulat sa mga nangyari. Sabi pa niya, napalunok ako. Alam kong ibig niya sabihin. Are you really married to Angelina? Tumango ako, hindi ko naman may tatanggi dahil mismong sa bibig ko galing. Then what are you going to do with Miriam? I know they just met her almost 1 month ago. I'm helping her to reach her dream. Sabi ko na lamang. It's true though. Gusto kong maabot ni Miriam ang pangarap niya. Hindi ko alam kung kakagatin ni Nanang dahilan kong yon. Hindi ko naman pwedeng sabihin na after 3 years pakakasalan ko si Miriam. Marriage was sacred to them. Lalo na kina Nana at Papa Val. May asawa ka ng tao, Benedicto. Mag-focus ka sa asawa mo. Hindi sa kung kani-kanino. Miriam is not somebody else, so ni Nana. Hindi ko kayang manahimik na lamang na tapak-tapakan nila si Miriam. Hindi man lantarang sabihin ni Nana, alam kong mabigat ang loob nila kay Miriam. Masamang tinitigan ako ni Nana. Benedicto, hindi laro ang kasal. Maging ang pag-ibig, hindi lahat ng pagkakamali ay dahil gustong manakit. Minsan, pag-uusapan na naman ba natin ang nakaraan, Nana? Please don't. Sawang-sawa na akong marinig ang mga yan. I storm out of the office. Napatigil lamang ko dahil muntikan ko na mabangga si Angelina. Matalim ko siyang tinignan. I don't care if she heard everything. Nilagpasan ko siya. Nagtuloy-tuloy ako sa aking kwarto. Pagkapasok ay napasuntok ako sa pinto. They just can't bring back the past. Alam kong gusto nilang makalimutan ko yon. I am. Huwag lang nilang ipilit na magpatawad ako.